Kasi nagpo-focus ka doon sa kung ano yung maibibigay niya sa'yo. Hindi doon sa mga bagay na kung ano yung kaya niyang gawin pa sa relationship nyo. Then, doon na darating yung paghahanap mo ng mali. Always remember guys, kapag naghahanap ka ng mali sa isang tao or sa isang relasyon, makakakita ka talaga. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago ka pa lang po sa channel na to, pwede po bang makahingi ng konting favor? To please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, wag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video guys is about relationship. Pahinga muna tayo sa mga SPG topic. Susunod na yon. One mistake that may ruin your relationships. Bukod sa pag-cheat, pagsisinungaling, paasa, ano ba yung pinaka nakakasira ng relasyon? Na kapag palagi mo tong ginagawa, this is totally madidestroy yung relationship mo. Mapaka-loved ones, mapakaibigan, family man. Yung mga bagay na to, once na paulit-ulit mong ginagawa, will destroy your entire relationship. Do you ever notice na kapag yung isang tao ay nakagawa ng kasalanan sa'yo, you are constantly blaming him or her? Na very inconsiderate siya, tamad siya, siraulo siya, wala siyang kwentang tao, manloloko siya, sinungaling siya. And the list could go on and on and on. Na parang wala kang kasalanan doon sa nangyari. We tend to blame another person for the things na ginawa niyang mali, based on their personality or their inner thoughts when the things go wrong. Pero kapag tayo ang nakagawa ng mali, ang dami nating dahilan na walang kinalaman sa personality natin. Because of our selfishness and ignorance, napakadali natin ibigay yung sisi sa iba na sila yung may kasalanan. And we like to say, our mistakes are based on the setting. Like, kaya ko lang naman ginawa to dahil ginawa mo to. Kaya ayan, napilitan akong gawin to. Kung hindi mo to ginawa, hindi sana nangyari to. Hindi sana ganito ang ginawa ko. So, before you making this mistake over and over, bakit hindi mo tingnan na baka may reason siyang maganda kung bakit nagawa niya yun? Kung bakit nangyari ang mga bagay na yun? You have to consider na may magandang reason bakit nagkaroon siya ng ugaling ganon. Bakit nangyari yun? Why someone is behaving like that before assuming the worst sa kanila? Kapag natutunan mong i-consider yung mga bagay na yon, it might just save a relationship. Blaming constantly is the number one reason na pwedeng sumira ng relationship nyo. Whether it's friendship, marriages, parent-child, or co-worker, boss, napakalaking bagay kapag naging ganito yung behavior mo. Yung mga unrealistic expectations, yan yung mga dahilan kung bakit patuloy kayong nagsisisihan. Kasi akala ko ganito, akala ko ganyan. Meron ka palagi sa ulo mo na he or she is the perfect person for me. But with time, you realize na unrealistic pala yun, na yung katangian na gusto mo ay nasa isang tao lang. Then, it put pressure sa'yo. Kasi nagpo-focus ka doon sa kung ano yung maibibigay niya sa'yo. Hindi doon sa mga bagay na kung ano yung kaya niyang gawin pa sa relationship niyo. Then, doon na darating yung paghahanap mo ng mali. Always remember guys, kapag naghahanap ka ng mali sa isang tao or sa isang relasyon, makakakita ka talaga. Walang relasyon na hindi nag-end up sa sisihan. Pansinin nyo guys, wala naman break up na kasi kaya hindi tayo nag-workout kasi hindi ka ganito eh.
Kasi hindi ka ganyan eh. Bago mo tapusin ang isang relasyon, palagi kang naghahanap ng mali doon sa kapartner mo. At kailangan may sisihan munang mangyari, 'di ba? Wala namang relasyon na kaya kita hiniwalayan kasi mahal na mahal mo ako eh. Kaya kita hiniwalayan kasi ang buti-buti mong tao eh. A good relationship is hard to come by. Alam natin, mahirap 'yon. Pero ang mag-maintain ng maayos na relasyon ay doble kayod. It takes even more work. And tingin mo, ang dami mo ng efforts na ginawa para lang makapag-create ka ng happily ever after relationship. Don't be hard on yourself. Huwag mong hanapin yung mga bagay na nawawala sa'yo sa iba. Kasi ang bubuo lang ng pagkatao mo walang iba kundi ikaw. Kung nagkamali sila, huwag mong pahirapan yung sa sarili mo. Nasisihin ang sisihin sila. Instead, isipin mo kung saan ka nagkamali, kung ano yung pagkukulang mo. Subukan mo munang maging bulag or blind para i-judge yung actions nila bago mo siya sisihin. Guys, always remember, no one is perfect. So kung nasa relasyon ka, it's important to give one another space and time para mas mag-grow kayo sa isa't isa, individual, into being a better partner. Kaya normal na magkakaroon talaga ng pagkakamali. It takes time to learn how to respect the unique boundaries of each other, how to give each other room for mistakes, and learn from them. Napaka-unrealistic na ine-expect mo doon sa partner mo na alam niya yung pangangailangan mo at alam na alam ka na niya kung ano yung kailangan mo sa kanya. There's always room for mistakes. At doon sa mga mistakes na yon, doon mo siya makikilala ng husto. And you also learn from them. So stop blaming each other. Instead, understand the weakness of each other. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips and may konti kayong natutunan sa video natin. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, pakibigyan lang ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, guys, libre po yan. Huwag niyo pong kalimutan i-hit ang subscribe button dyan sa baba and also the notification bell para in case may mga bago po tayong video is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.